Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo muli. Samahan niyo po yung lingkod. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan mas sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, ay naway maingatan po tayong lahat, mga katambay. Ito po, sumagot na po ang tinatawag na tambaluslos ng Vice President. At talagang pinagdidiinan po at pinangangatwiranan po ng isang speaker na tinatawag na tambaluslos ng Vice President na ang kanilang ginawa sa Kamara ay hindi raw po political exercise, kung hindi raw po constitutional duty ng mga congressman at lalong-lalo ng isang speaker na tinatawag na tambaluslos ng Vice President, mga tambay. Hindi pala ito pamumulitika. Hindi pala ito pagpapabagsak dahil sa sinasabing kapangyarihan na ayaw na nila, mga tambay, na ito ay ibig sabihin ito po ay yung kapangyarihan ng Vice President ay makuha yata nila at mapunta na yata sa kanila. Hindi kaya, mga kababayan? Pakinggan po natin ang pahayag ng tinatawag na tambaluslos dito po sa House of Representatives, mga tambay. Nagsama-sama po yata ang mga ulupong, ang mga buhaya, mga tambay, ang mga aso, di umano, sa ating bansa. Isang damukal po't naglalakihan! Naglalakihan po, mga kababayan. Unbelievable. Ito pa, mga tambay, pakinggan po natin. Nanindigan si House Speaker Martin Romualdez na ipinadala ng Kamara ang Articles of Impeachment alinsunod sa konstitusyon at sa matinding suporta ng 215 miyembro na tumugon sa panawagan ng taong bayan para sa accountability. Binigyang diin ni Speaker Romualdez na hindi ito isang political exercise kundi isang constitutional duty. Tiniyak niya na susundin nila ang mga kinakailangan ng impeachment court hindi para talikuran ang kanilang layunin, kundi para masiguro ang pagpapatuloy ng proseso. When allegations arise that threaten public confidence in our institutions, our duty is clear. Seek the truth, to uphold transparency, and to demand accountability without fear, without favor. This is not a political exercise. This is our constitutional duty. We shall comply with the requirements of the impeachment court, not to abandon our cause, but to ensure the process continues. We act not for ourselves, but for the nation, for every Filipino who hopes for clean, honest governance, for every citizen who still believes that public office is a public trust. Bihira. Naghahanap po ng malinis. Malinis, mga tambay. At talagang yung tiwala ng tao. Meron po ba sila nun? Ano po ba malinis sa kanila? Sarado nga libro nila. At isang damukal po ang issue po ng korupsyon dito po sa dito po sa institusyon na ito. Lalong-lalo po ang paggumawa po sila ng budget. Yung gaang nga di ba? Naging gago na. Di ba? Yung BICAM, yung 241 billion, malinis po ba yan pagkakagawa? At yung sinasabi po na yan daw po ay hindi political exercise. Yan daw po ay constitutional duty nila na ang Vice President po ay ma-impeach dahil sa tingin nila ay marami itong ninakaw. Sabi nila. Sa kanila po galing yan Pero sino po ba ang totoong mga magnanakaw, mga kababayan? Ang Vice President ba? O yung nagsasalita na tinatawag na tambaluslos na kontrolado po ang pera ng taong bayan? Di po ba? Yung ginawa po nila, lalong-lalo po pag nag-budgeting, yung mga dinadagdag nila extraordinary, pati ang First Lady, nagkakamal din daw po ng pera ng bayan ayon sa Vice President, di ba? Kasi po sa panahon ngayon, hindi po uusad ang investigasyon pagka ang Vice President po. Dahil wala naman pong politiko, di po ba, na kinakatigan ang mga pasabog ng Vice President dito po sa gobyerno natin ngayon. Meron po ba? May mga politiko po ba? Lalong-lalo po yung 19 Congress. Meron po ba sa 19 Congress na naglakas loob, na tumayo at ipaglaban? Di po ba ang pera ng taong bayan sa kanila? Di po ba wala? Kontrolado po nila. Kaya nga pati ang Vice President na napakaraming alam ay pilit po nila pinababagsak dahil alam ng Vice President ang mga kalikaw na mga bituka nila. Hindi po ba?
Tapos ngayon, pakapala na lang po kasi ng mukha mga kabayan. Pakapala na lang. Pagka pala ikaw ay tinatawag na tambaluslos ng Vice President, mas grabe palang kakapala ng mukha mo. Hindi kaya? Sobra pala kakapal ang pagmumukha mo. Di yung ano. Ikaw na yung sinusuka ng majority ng taong bayan. Kinamumuhian ka na. Pero ikaw pa yung lumalabas. Pagka ikaw nagsalita, akala mo kay buti-butit, kilinis-linis mo pa. Panahon mo kasi ngayon. Ikaw na tinatawag di umano tambaluslos. Panahon mo. Lilipas din ang panahon mo. Itong tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Lilipas din po ang panahon ito. Mga kabayan, grabe po ang ginawa nito sa ating bansa. Sa dami po na natuklasan ng pamilya Duterte, lalo-lalo ang Vice President, kontrolado nila ang pera ng bansa, lalo-lalo nung pumasok sila. At naglingkod sila itong 19th Congress. Ibang klase po. Ngayon, bumabalik na naman. Paniniwalaan mo itong klase na ganitong leader. Tapos, yung impeachment, ang sasabihin sa'yo, constitutional duty. Bawat pumirma, yung 200 plus na pumirma, ay kailangan pumirma. Kung hindi pipirma, hindi marirelease ang naglalakihang pondo. May kasama pa yatang bonus. Di umano. Hindi raw po bababa sa 150 million bawat isang pumirma riyan. Yan po ang umuugong-ugong riyan. Di po ba? Pero sasabihin nila, hindi raw po ito political exercise. Hindi pamumulitika. Hindi demolition job. Wala. Basta sila magsasabi. Pero yung ginawa nila sa Vice President, siya lang po ba ang kaisa-isa na politiko na may confidential fund? Di po ba hindi? Hindi po ba yung pamumulitika? Siya lang po ba ang mayroong confidential fund sa ating bansa? Mas malaki pa ang confidential fund yata ng isang speaker na tinatawag na tambaluslos. Pero wala pong nagbubukas ng mga libro niyan. Lalong-lalo ang Pangulo ng Pilipinas. Walang magbubukas. Dahil ano sasabihin nila? Bakit nyo bubuksan ang confidential fund namin? Confidential nga yan. At walang batas para yan ay buksan dahil confidential fund yan. Ang tanong, bakit yung sa Vice President kailangan buksan? Hindi pwede. Hindi exempted ang Vice President. Kasi kalaban namin yan. Pababagsakin namin yan. Hindi po ba? Kaya diyan ka magtataka. Pagka sa kanila issue, hindi pwede, lalabag ka sa batas. Pero pagka sa mga Duterte, tama ang batas. Di po ba? Unfair. Ganyan po katindihan. Hindi po namumulitika yan. Palibasa kasi, kailanman sa kanyang buhay na natitira ay hindi po siya magiging Vice President. At malabong-malabo po siyang maging presidente. Lalong-lalo po kung malinis ang halalan. Magiging Vice President lang po siya at magiging presidente lang po ang tinatawag na tambaluslos sa ganitong pamamaraan. Hindi po ba? Pagka ganitong pamamaraan ang gagawin nila, yung binoto na mahigit 30 milyon, 32 million plus ang bumoto sa isang Vice President. Isang tambaluslos lang po, di umano, ang magpapabagsak. Ganun po kaswapang at kagahaman at kagreedy sa kapangyarihan itong napakalaking tao na ito. Hindi mo malaman kung tao ba o tambaluslos ang tinatawag dito. Hindi kaya? Tao pa ba ito? Tao pa ba maituturing ugali nito? Sanay na sanay bumato ng putik. Samantalang lahat ng putik, pati tubig ng pusali ay nasa kanila. Hindi po ba? Nakita nyo po? Kung harap nga lang po sa salamin yan, mga tao na yan, baka mapagkikita po nila dyan, puro tambaluslos doon sa salamin na harapan nila. Hindi kaya? Mga kababayan, grabe, no? Ang kakapal at talagang tinatangkilik ng media. Tinatangkilik ng media, proud na proud pa yata sila na meron tayong isang speaker na isang damukal ang issue ng korupsyon. Sarado ang libro ng pondo ng bayan. Walang public hearing. Hindi po ba? Pati ang kanilang mga pondo, ang kanilang MOOE, mga extraordinary expenses,
liquidation by certification lang yata. Totoo po ba yan? Mga tambay, tumagal na po, tumanda na si Kamanong, never ako nakasaksi na pinagbabatihan at nalalaman natin kung magkano ang pondo ng mga yan. Tinatalakay po ba yan? Ang pondo ng Senado? Pinag-uusapan po ba yan kung saan nila dadalhin ang mga pondo nila? At ang House of Representatives? Hindi po ba? Laging sikreto lang. Laging nasa BICAM lang. Malalaman na lang natin kung gaano kalaki ang inilalagay nila sa kanilang institusyon. Pero hindi po natin alam kung ano ang mga paglalagyan nila at ano mga proyekto nila na pakikinabangan ng taong bayan. Hindi po ba hindi? Dahil sarado nga ang libro yata nila. Pero ngayon, sila ngayon ang lumalabas na wala malang bahid ng mga korupsyon. Ang kakapal na mga pagmumuka. Di umano. Di po ba? Ibang klase po ang pagmumuka nito para po mga asero. Sa kapal na mga pagmumuka, parang mga asero. Di po ba? Grabe. Ngayon lang po ako nakasaksi na ganitong kasama yata na speaker ng bansa. Grabe. Nagpapaka-presidente pa. Nagpapaka-vice president pa yata. Masyado pong swapang yata at greedy at ganid. Mga kababayan, nagkaroon tayo yata ng ganitong speaker. Unbelievable, mga kababayan. Darating din naman ang panahon. Yung sinasabi nga natin. Kaya lang, kasi naiinip tayo dahil walang nangyayari sa bansa natin eh. Pagka ganito ng ganito maglilingkod sa'yo, speaker, 3 taong na politika, corruption issue, may usapin pa sa Korte Suprema, napakarami po nilang usapin pagdating po sa issue ng korupsyon. Di ba? Pati nga pera ng taong bayan na contribution sa PhilHealth, usapin pa rin. Lalong-lalo ang 2025 national budget. Di ba? Kaya lang po, yung sinasabi nga po natin madalas, ang ating ombudsman, ang ating Korte Suprema ay mas mabagal pa sa pagong kung umusad po pagdating po sa mga korupsyon at issue ng binagoong Pilipinas. Pero pagdating sa mga Duterte ay napakabilis. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Di ba? Pero yung lahat po ng issue, kapalpakan, paglabag sa batas, korupsyon, hanggang ngayon, yung 10 araw, aabuti na 10 taon. Hindi kaya? Unbelievable, mga kababayan. Di ba nakakalungkot? Di ba? Kaya nakakaano lang po na makakarinig ka ng ganito. Tapos ang ating mainstream media walang nakikitang problema, walang nakikitang malalaking korupsyon dito sa institusyon na ito. Bakit kaya? Nalalagyan ba sila? Ang problema ba ng bansa natin ay nasa Vice President at sa mga Duterte? Sino po ba ang umahawak ng trilyon-trilyong pera ng bansa? Bilyong-bilyon na pera ng bansa? Ang Vice President po ba? Hindi po ba sila ang kumukontrol? Lalong-lalo inahan dyan na tinatawag na tambaluslos, mga kababayan. Kaya nakakalungkot lang po, no? Tayo po, wala tayong magawa, wala tayong kakampi. Pati ang men in uniform ay priority rin po yata nila. Priority rin nila. Kaya nga po puro tahimik yata. Tahimik, mahimbing ang pagkakatulog. Sino pa kaya aasahan natin, mga tambay? Sino pa kaya? Meron pa kaya tayong pag-asa na makabangon ng ating bansa at mapalitan ang mga salot, ang mga hudas, ang mga trader sa ating bansa? May pag-asa pa kaya mapalitan? Ano po sa tingin nyo, mga kababayan? Kaya pa ba? Dahil halos po nangaasahan natin na magtatanggol sa ating bansa, magtatanggol sa ating mga Pilipino, ay kasama na rin yata nila. Di ba? Tulog, pipi at bingi na rin yata. Di po ba? Kahit po napakarami na pong Pilipino ang nagsasabi na magpa-drug test na ang may issue ng pulburon at coke. Pero ang mga men in uniform ay tulog. Ayaw po nila i-push. Mga kababayan, nakakalungkot po. Yung naghudas na, ang pamahalaan natin ngayon ay naghudas sa isang Pilipino, nagtaksil sa ating soberenya, pero tulog pa rin ang ating mga men in uniform. Palibasa sila po ang umaksyon, sila ang nautusan. Ganon po katindi. Kaya
kasama po yata sila sa mga Judas, taksil. Hindi naman po lahat. Hindi po lahat ng men in uniform. Marami pa tayong mga men in uniform na makabayan. Wala lang po silang magawa dahil ang mas mataas sa kanila, ang mga general, ay mga nagtaksil yata at ito po ang mga Judas yata sa ating bayan. Hindi kaya? Kasama po ng tinatawag na tambaluslos na ipinagmamalaki pa sa atin ngayon na yung kanilang ginawa ay hindi political exercise. Yan daw po ay nasa constitutional duty ng mga hayop di umano na mga politiko sa ating bansa. Mga buhaya yata. Aso. Mga tambay. Di po ba? Ano pa? Ano pa masabi? Ahas? Kaya? Tambaluslos? Unbelievable. Kaya po mga tambay, sana dumating po ang ikot ng gulong. Umikot na po sana ang gulong mga tambay. Kung hindi po kasi at magpapatuloy at sila po ay magtagumpay sa plano nila na sinasabi nilang constitutional duty at hindi political exercise ang ginagawa nila. Kung sila po ay magtatagumpay, kawawang-kawawa po tayo mga Pilipino. Hindi lang po ang ating bansa. Buong buhay po natin, kalahi-lahian po natin ay magdurusa sa mga ganitong klaseng politiko sa ating bansa. Kung matutupad po ang kanilang mga pangarap, babaguhin po nila lahat yan. Pati po ang ating saligang batas ay babaguhin nila. Kaya nga po pinipilit nila, di ba, na nakaraang taon yung PI, yung People Initiative, gusto nilang baguhin. Di po ba? Baguhin ang ating batas para sila'y manatili na ng forever ang kanilang kalahi-lahian na hindi na mapalitan sa pagiging mga hari sa ating bansa. Di po ba? Sana po hindi po ipagkalob yan yung mga maiitim, masasamang balak nila sa ating bansa. Sana po hindi po magtagumpay ang mga hayop na yan, di umano. Hindi po ba? Mga kababayan, isama po natin sa mga dasal at panalangin na hindi po sana magtagumpay ang mga hayop na yan, di umano. Ang mga buhaya na yan, di umano. Mga aso na yan, di umano. Mga ulupong, di umano. Di ba? Mga traidor, di ba? Mga Judas, di umano. Hindi po sana sila magtagumpay at hindi rin po sana sila magtagumpay sa maitim na balak nila sa ating Vice President. Mga kababayan, isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na huwag magtagumpay ang mga masasama sa ating bansa. Maraming salamat po mga kabayan sa gusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga taga-subaybay po natin. Maraming salamat po. At sa ating po mga subscribers, thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ingat po kayo. At thank you rin po sa mga biyayang pinagkakalob nyo po mga kababayan. Shoutout po, Kingston 123 na Hong Kong, Eric Hersio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Babol 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog. Maraming salamat po sa mga biyaya po na pinagkakalob nyo po sa inyong lingkod. Thank you po. Ingat po kayo, maingatan nawa. At syempre po mga kabayan, bago po tayo magtapos, yung lagi po natin pinaalala na wag po natin kalimutan na lagi po natin isama sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, lalong-lalo po ang kalusugan ng dating Pangulong Duterte at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. At syempre po ang Vice President, ilayo po siya sa kapahamakan na napakarami pong nag-i-interest, lalong-lalo po sa kanyang posisyon. Mga kabayan, ingatan nawa po sila. At syempre po tayo rin po mag-ingat-ingat, doble ingat po tayo mga kabayan. Sa muli po, paalam po muna, ingat po tayo. Bye-bye!